Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong video posted by Attorney Edward Chico. Napaka liwanag, madaling intindi na paliwanag tungkol sa pagbilang ng number of votes to convict the Vice President. Sinalungat niya yung pahayag ni ex-Senator Drilon. Alam naman natin, dilawan yan na pwede nang bawasan yung number of senators sa pag-compute ng 2/3. Kasi wala na si Bato, wala na si Jinggoy. Salamat po, Attorney Chico. Pakinggan natin ang kanyang paliwanag as clear as water, as clear as the sun. Yun lang sa isang interview sa TV kahapon. And by the way, kasama ko sa nag-interview that the Constitution is not set in stone. If it leads to absurdity, sabi niya, that issue should be resolved. Kagaya halimbawa ng 2/3 votes of all the members requirement to convict Sara. Sabi niya, hindi daw na-anticipate ng Constitution yung posibilidad na may mga senador na mawawala. Actually, agree ako sa kanya dyan because nabasa ko yung deliberations ng framers ng Constitution. Hindi nila masyado na pag-usapan yan. However, medyo mali yung example niya. Sabi niya, kung may 10 doon na nag-resign, paano na yung bilang? Actually, na-anticipate yung resignation kasi pag nag-resign ka, namatay ka or na-expel ka halimbawa, hindi ka na miyembro. So mababawasan yung bilang ng all the members, hindi na 24. Kaya nga 2/3 ang ginamit, so hindi na siya magiging 16, mababawasan. Diba? Sa tingin ko, ang talagang issue dito, paano yung gray area? Kagaya halimbawa ni Jinggoy na suspended pero member pa rin. O kagaya ni Bato na nagtatago pero member pa rin. Kasi hindi nakalagay sa batas na yung nangyari sa kanila amounts to removal of membership. So, paano natin i-resolve yan? Dito tayo nagkakatalo. Yung mga proponents na iba, ang gusto nila, senador na ang gagawa nun. Yung impeachment court, sila na magsasabi, wala si Bato, wala si Jinggoy, bawasan na natin yung bilang, 15 na lang. Hindi pa pwede yun. Number one, wala silang authority gawin yun. Kasi sila ay nagpapatupad lamang noong impeachment trial. Number two, hindi ba, it becomes slippery slope. Di kung ako yung administrasyon, galit ako doon sa i-impeach, di magpapakulong ako, mananakot ako. And that actually wouldn't, kumbaga that would leave a bad taste in the mouth. So ang tanong, yung mga ganyang absurdities, paano nire-resolve yan? So ang isang paraan, judicial interpretation. So ibig sabihin, pumunta kayo sa korte. Dapat nga ngayon pumunta na sila sa korte, tanungin na yan para ma-resolve agad. Hindi ba paano ba ang gagawin? Because once the Supreme Court being the final arbiter would rule on it, di yun nasusundin. Correct. Pangalawa, kung talagang repugnant, diba, yung pagkaka-anticipate, hindi talaga pwedeng include, ang isang remedy amendment. I'll give you an example. Sa revised penal code, meron tayong provision on libel. Pero nung ginawa yung provision on libel, hindi nila na-anticipate na magkakaroon ng cyber libel na may online engagement. So anong ginawa? Pinilit ba nila na isama yung online or cyber libel? Di ba hindi? Inamend yung law. So again, kung may absurdity, dalawa lang po ang remedies under our legal system. Number one, judicial interpretation. Number two, amendment. Pasensya na po kayo kung nagpapaliwanag ako kasi wala talaga po akong agenda rito. Si Senator Drilon, mas magaling siya sa akin. Pero syempre, given where he's coming from, he is expected to say that. At trabaho ko lang po, sabihin ko lang yung sinasabi ng batas base sa opinion ko. Kayo na pong bahala i-consider nyo o hindi. Yun lang po. Isasap ko. Kayo na pong Yeah, ang galing. So, mali yung example ni Senator Drilon, sabi niya. 10 nag-resign. Hindi na-anticipate daw ng framers ng konstitusyon. Mali yun. Kasi nga, framers ng konstitusyon nakalagay doon na pwedeng mawawala ang senador sa listahan based sa 4 na parameters. Number 1, namatay. Namatay ba si yung dalawa? Wala ba, nagtatago at nakakulong lang. So, hindi siya pwedeng tanggalin. Nag-resign. Yun. Na-anticipate ng framers ng Constitution in case na may nag-resign. Kaya nga, agree ako na mali si Senator Drilon sa kanyang example na hindi daw na-anticipate in case na may maraming mag-resign. Nilagay naman nila dito sa parameter namatay, nag-resign, ano pa? Yung na-expel. Kagaya na ni Barsaga, na-expel. Tinanggal. Di wala na siya. So, dito sa mga senador, sa Ethics Committee, kung may kasalanan, pwedeng ma-expel ang isang senador. Binutuhan ng So, wala namang na-expel.
And then, pang-apat na parameter is tumanggap ng posisyon sa executive department. Katulad noon si Senator Angara noong 19 Congress. Tinanggap niya yung posisyon na DepEd Secretary. So talagang natanggal siya. So by the time, 23 na lang talaga ang senador. So sa ngayon, sinasabi ni Attorney Edward Chico na hindi pwede na ang mga senador ngayon ang mag-decide na gawing 22 na lang ang bilang ng mga senador. Hindi nila trabaho yun. Dalawa lang paraan and I agree. Sabi niya, una, punta sila sa Supreme Court. Let the Supreme Court interpret at hintayin ang desisyon ng Supreme Court. Oh, bakit? Kaya nga tama rin kung minsan si Congresswoman Luistro na dapat linawin ito ng Supreme Court. Correct. Wala namang pumupunta sa Supreme Court para magpetisyon ba para as early as now magdesisyon ang Supreme Court. Dapat, I don't know kung sino ang pupunta. Ang mga gustong ma-impeach si VP Sara, sila ang pupunta doon. Wala namang nagpapail ng petition para magbigay ng paglilinaw ang Supreme Court. Judicial review ba ang tawag noon? Judicial interpretation. Supreme Court lang. Final arbiter ng konstitusyon at ang batas. Pangalawa nga is amendment. I-amend ang konstitusyon para ilagay doon na yun na. Pag may nagtago, tanggalin. Kung may nasuspend, tanggalin. Paliwanag ni Attorney Chico, si Jinggoy daw na nasuspend ay hindi yon dahilan para matanggal siya sa bilang ng senador. Kasi suspension lang yun. Pwede pa namang babalik once nga nasuspend ka. So, between dito, Edward Chico and Drilon, mas believe na ako dito kay Attorney Edward Chico. Talagang, pag nagpapaliwanag, patas lang siya. Drilon, ano yan dilawan yan May manok sila sa 2028 kung si Risa ba, si Bam Aquino o si Madam Lenny. Gusto nilang makabalik ang dilawan sa Malacanang. Kaya obvious yan. Ganon ang pahayag ni ex-Senator Drilon. Salamat mga kaibigan sa pagsubaybay nyo sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. So, mao ni ang matagaan, anak ni ante. So, tuwa si ante. So, ang iyang anak ang nagpasan. So, pagkaluoy gud nila ante kay kuan ng balayo. So, mo nang itsura sa balay ni ante. So, ante, mo nang imong pinaskuan. Merry Christmas. So, mo na mong tabang gikan sa Ginoo. So, mo nilang kahimtang sa ilang abuhan. So, mga kahimtang nila ante. So, kung muulan, so, tuluan na gid sila. So, gipang sapahan na lang o mga linsen nga daot. Kay para kung ulan, dili sila tuluan. Ako pasalamat ang nakaabot ang panalangin diri sa ako. Busa di ay wala ko namatay sa sakit kay mo di ni akong gihulatan nga na ay motabang sa ako. So, pila na imong edad ante? 50 na So, na kay mga anak. na So, pila kabuk imong anak ante? 8 So, 8. So, tanan na sila ng eskwela ante. tanan. Ay. So, unsa di inyong pangunubuhian ante? Andra kanang gabuhi ra og manok. Mag-uuma lang mo. Mag-uuma ra, magdaro. Dili sad amo ang akabaw kay gihilam ra sa amo. So, nganong karon pa mailisdan ang inyong atop ante o giyero? Karon pag yun Yeah. tungod sa among kalisod. Ako na ay among kwarta kutob ra gid sa bugas nga ipalit nga tig usara ka gantang. So, asa da imong bana ante? Sa uma. So, nagtrabaho ang imong bana.
So ante dako kayong pasalamat mo to ang among gihatag sa imuha nga atol pagyud sa Pasko ug Merry Christmas kay ante. God Salamat sa bless. Ginoo. Okay.